Natatawa at naiiyak na lang ako habang nakikinig sa part 1 ng kwentong afam ko. Dear Madam Native Filipina, magandang hapon sa iyo at sa iyong mga followers. Una sa lahat, pakitago na lang po ng identity ko. Ako po pala yung nagpadala sa inyo ng story tungkol sa afam ko na humingi ng break sa akin dahil na-disappoint sa pagka-denied ng visa ko papunta sa kanya sa Boston, USA. Madam, hindi na po kami nagkakausap at hinayaan ko na lang din po siya. Bale, 3 weeks po akong umiiyak at hirap akong makalimot sa kanya. Ngayon madam, meron na akong bagong BF. Taga Norway po siya. Nakilala ko din po siya sa isang dating site. Fast forward, after 2 weeks po naming nagkakilala ay nag-decide siya kaagad na puntahan ako sa Pilipinas. Ako naman ay ready na. Kaya naman nag-yes na ako kaagad. Pagkatapos po nun ay sinabi niya sa akin na kailangan niya munang kausapin ang kanyang Brazilian ex-wife dahil kailangang may magbantay sa mga anak niya while nasa Pilipinas siya. And then sabi niya din, Madam, titingin na din siya ng flight schedule papuntang Pilipinas. Madam, napapikit ang mga mata ko sa sobrang kilig. Fast forward, the following day ay pinakita na niya sa akin ang kanyang plane ticket from Oslo to Doha and then from Doha to Philippines. Madam, sobra akong na-excite talaga. Parehas po kami ng nararamdaman, Madam, sa nalalapit naming pagkikita. Feel namin na totoo ang feelings namin sa isa't isa. In love na kami, Madam. At ito na nga, dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko. Lumapag siya ng May 4 this year lang at until May 12 ang vacation niya dito sa Pilipinas. So ayun, sinundo na namin siya ng driver ng anak ko, ate ko at ako. Dumating siya sa NAIA Terminal 3 at finally nagkita na kami. Habang siya ay papalapit sa akin, Madam, ay sobrang saya ko na. Niyakap ko siya at nung hinawakan ko na ang mga kamay niya, doon ako kinilig ng sobra-sobra. Sobrang saya ko. Ang feeling ko, ang haba talaga ng hair ko, Madam. Magkahawak kamay kami habang naglalakad papunta sa parking lot. And then, dumiretso na kami sa Heritage Hotel sa Pasay na binok ko. Fast forward, umakyat na kami kasama ang anak ko. And then, nag-shower lang siya at pagkatapos ay nag-dinner na kami. Pagkatapos ng dinner namin ay umuwi na ang ate ko at anak ko. And then, kinaumagahan, sinundo kami ng driver dahil nakabook kami ng hotel sa Nasugbo, Batangas for 1 week stay. Madam, everyday sobrang saya ng pagsasama namin. Napaka-educated niyang tao. Mabait, sweet, gentleman at gustong-gusto niya ako. Besides, very proud siya sa akin dahil first time niya lang akong marinig kumanta. Una ay sa karaoke at ang sumunod naman ay nag-live na ako on stage with the band. Nakapag-island hopping din kami. And to cut the story short, after a week ng banding namin ni Afam, ay pinapunta ko na ang anak ko at ate ko para sunduin kami dahil babalik na siya ng Norway. Sobrang iyak niya sa harapan ko while nagme-make love kami. Sinabi niya sa akin na hindi pa niya naramdaman at na-experience ang ganito kasayang buhay. Ang sabi ko, I am your crazy girlfriend but sweet and kind woman. Madam, every night kung saan-saan kami kumakain at sa mamahaling restaurant pa. Wala siyang pakialam sa price. Sosyal, madaming pera. Pero simpleng tao lang din siya. Mahal at gusto din niya ang anak ko. Kaya naman napag-usapan namin na hindi na kami mag-aanak pa. Dahil gusto na lang naming i-enjoy ang buhay ng magkasama. Mahal ko din naman ang anak niya. Ngayon madam, ito na nga ang sad moment naming dalawa. Lalong-lalo na siya dahil nga oras nang umuwi. Maghihiwalay na kami. Madam, ako kasi alam ko sa sarili ko na babalikan niya ako. Fast forward nung hinatid ko na siya sa airport. Nung papasok na siya sa entrance ay niyakap niya ako at umiiyak siya dahil nalulungkot siya na mawawalay na kami sa isa't isa. Pero madam, alam mo ba,
Nababalik ulit siya first week ng August during vacation ng mga anak niya. At ito pa, dadalhin niya dito para magkasama kaming makapag-bonding at makakasama din ng anak ko ang mga anak niya. Madam, sobrang blessed, thankful at happy ako talaga na nakilala ko siya. Thank you Lord dahil after 8 years na nag-iisa ako ay nakatagpo pa ako ng mabait na tao at mahal ako pati na rin ang anak ko. God bless you po madam at isisend ko po sa iyo ang picture naming dalawa. Nasa kalbo ang true love talaga. Kagaya ng isang letter sender mo. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Maraming salamat po. Maraming salamat din Madam Letter Sender sa ibinahagi mong kwento. Sure ako na marami na namang mai-inspire na maghanap ng afam na kalbo. Bilib ako sa mga kagaya mo madam, na malakas talaga ang loob na bumangon pagkatapos madapa. Thank you Lord dahil isa na namang malungkot na madam ang iyong napasaya. Ipagdasal po natin madam na magtuloy-tuloy na ang inyong happy ending. At makabuo kayo ng isang masayang pamilya. Nakaka-excite ang karugtong ng kwento mo ngayong darating na Agosto, madam. At alam ko din na magugustuhan ka ng mga stepkids mo. Huwag kang masyadong ma-pressure sa kanila dahil simpleng surprise at regalo ay nakaka-appreciate yan sila. Based on my experience lang ha. Kaya mo yan madam, basta ipakita mo lang kung gaano mo kamahal ang daddy nila. I'm sure susuportahan nila ang inyong pagmamahalan. God bless you madam and your future family with your Norwegian afam. See you in Norway!